Ang kuwentong ibabahagi ko ngayon ay isang tunay na kahanga-hangang yugto. Sa isang bansa sa Timog Amerika, may isang dalaga na tumatanggap ng buwanang sahod na katumbas ng $800 habang nagsisikap bilang isang pulis at part-time na manggagawa sa isang hair salon. Ang kanyang pangalan ay Luisa. Araw at gabi siyang nagtatrabaho para sa kanyang pamilyang baon sa utang dahil sa gastusin sa ospital ng kanyang ina, ngunit tila walang liwanag sa hinaharap. Sa gitna ng kanyang kalagayan, isang lalaking Pilipino ang tila itinadhana sa kanya. Isang buwan lamang silang nagkakilala, ngunit ang maikling panahong iyon ay ganap na nagpabago sa buhay ni Luisa. Sa kabila ng matinding pagtutol ng kanyang mga magulang, naglakbay si Luisa ng walang alinlangan sa Pilipinas sa kabilang panig ng mundo. Ang kanyang mga naranasan sa Pilipinas ay higit pa sa kanyang inaasahan at makalipas ang ilang taon, ano kaya ang dahilan ng pagluha ng kanyang mga magulang nang bumisita sila sa airport? Ngayon, sisimulan na natin ang madamdaming kwentong ito. Ang pangalan ko ay Luisa. Ipinanganak at lumaki ako sa Buenos Aires, Argentina. Sa edad na 22, sa wakas ay natupad ko ang aking pangarap na maging isang pulis. 3 taon akong nag-aral ng husto. Hindi ko maipaliwanag ang kaligayahang naramdaman ng aking mga magulang nang pumasa ako sa pagsusulit. Tinapik ako sa balikat ng aking ama at sinabing ipinagmamalaki niya ako. Ngunit ang kagalakan ay hindi nagtagal. Nang matanggap ko ang aking unang sahod, nabigla ako, $800. Hindi ako makapaniwala na iyon ang buwanang sahod ng isang lingkod bayan. Ganito rin ang sitwasyon ng lahat ng kasamahan ko sa istasyon ng pulis. Walang sinuman ang nagrereklamo. Para sa lahat, ito ay normal. Nagpasya akong maging pulis para sa aking ina. Nagkasakit siya ng malubha noong taong nagtapos ako sa high school. Naospital siya dahil sa mga komplikasyon ng diabetes at napakalaki ng mga gastusin sa pagpapagamot. Dahil hindi maayos ang sistema ng pangangalagang pangkalusugan sa aming bansa, kinailangan naming mangutang sa mga kamag-anak para mabayaran ang ospital at nang hindi pa rin ito sapat, lumapit kami sa mga nagpapautang na may mataas na interes. Nagpapatakbo ang aking ama ng isang maliit na tindahan ng grocery, ngunit may mga araw na maganda ang benta at may mga araw na hindi. Ang ekonomiya ng bansa ay pabago-bago araw-araw. Ang isang produkto na nagkakahalaga ng 1,000 piso kahapon ay magiging 1,500 piso na ngayon. Kapag natanggap ng mga tao ang kanilang sahod, agad nila itong ipinambibili ng mga produkto dahil patuloy na bumababa ang halaga ng pera. Hindi sapat ang pagiging pulis para matustusan ang aming pamumuhay. Kaya sa gabi, nagtatrabaho ako sa isang hair salon sa aming lugar. Simpleng trabaho lang ito, tulad ng pag-shampoo at pagpapatuyo ng buhok. Mabait ang may-ari ng hair salon. Alam niya ang aking sitwasyon, kaya sinisikap niyang bigyan ako ng mas maraming oras sa trabaho. May mga araw na nagtatrabaho ako sa istasyon ng pulis mula alas 6 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon at pagkatapos ay dumidiretso ako sa hair salon para magtrabaho hanggang alas 10 ng gabi. Pag-uwi ko, hating gabi na. Pagkatapos maligo at matulog, alas 4 na ng madaling araw, 2 oras lang akong nakakatulog bago bumangon ulit para pumasok sa istasyon ng pulis. Ganito ang buhay ko sa loob ng mahigit 1 taon. Nainggit sa akin ang aking mga kaibigan dahil isa akong lingkod bayan, ngunit hindi ako makangiti. Anong klaseng lingkod bayan ito? Naisip ko. Kahit na nakasuot ako ng uniforme ng pulis at nagpapatrolya sa bayan, hindi ko makita ang aking hinaharap. Ang tanging naiisip ko ay napagkalipas ng 10 taon, ganito pa rin ako, tumatanggap ng $800 habang nagtatrabaho sa isang hair salon. Isang araw, sinabi sa akin ng isang senior na pulis sa istasyon, "Luisa, bakit ka ba nagpapakahirap ng ganyan? Mamuhay ka na lang ng simple, wala namang magbabago." Nang marinig ko iyon, parang sasabog ang dibdib ko. 15 taon na siyang pulis. Pagkatapos ng 15 taong pagtatrabaho, halos pareho lang ang sahod niya sa akin. Halos walang promotion. Nang gabing iyon, umiyak ako sa bus pauwi mula sa salon. Tumingin ako sa labas ng bintana para walang makapansin sa aking pag-iyak. Hindi ko kailangan ng karangalan. Gusto ko lang mamuhay ng normal, walang utang. Gusto kong hindi mag-alala tungkol sa upa buwan-buwan
at makabili sa supermarket nang hindi tinitingnan ang presyo. Iyon ang hiling ko. Sinisikap kong huwag ipakita sa aking mga magulang ang aking paghihirap. Kailangan pa ring uminom ng gamot ng aking ina at pagod na ang aking ama sa pamamahala ng tindahan. Kung ako ang susuko, matatapos na ang aming pamilya, naisip ko. Kaya ngumingiti ako. Sa bahay, sinisikap kong maging masayahin, ngunit sa tuwing titingin ako sa salamin, parang hindi ko nakilala ang sarili kong mukha. Ang mukha ng isang 23 taong gulang ay mukhang pagod na tulad ng isang nasa 30. Nagsisimula na ang mga kunot sa paligid ng aking mga mata at marami na ring nalalagas na buhok. Ang aking mga kaibigan ay mas masayahin at mas maganda kaysa sa akin. Pakiramdam ko ay naiiwanan na ako. Gabi-gabi akong nagdarasal, Panginoon, bigyan niyo po ako ng isang pagkakataon na makatakas sa impyernong ito. Nagsumikap po ako, hindi ako nagpabaya. Bakit po ganito kahirap ang buhay ko? May nagawa po ba akong masama? Walang sagot na dumating, ngunit malapit nang matupad ang aking panalangin. Sa paraang hindi ko inaasahan, mangyayari ito 1 linggo mula noon. Biyernes ng gabi iyon. Pagkatapos ng trabaho sa hair salon, lumabas ako at mahigit 11:00 na ng gabi. Kailangan kong maglakad ng mga 10 minuto papunta sa hintuan ng bus. Tahimik ang kalye. May mga lasing na dumadaan paminsan-minsan. At sa malayo ay maririnig ang tahol ng mga aso. Pagod na pagod ako at halos naglalakad ng paurong sulong. Sa araw na iyon, tila nang hihina ang aking mga binti. Maghapon akong nakatayo sa istasyon ng pulis. At sa hair salon ay nakatayo rin ako buong oras. Kaya pudpod na ang takong ng aking sapatos. At bawat hakbang ko ay may kasamang langit-ngit. Natatanaw ko na ang hintuan ng bus. Malapit na ako, naisip ko. At noon nga nangyari. Bigla akong nakarinig ng isang kumakalansing na tunog sa itaas ng aking ulo. Pagtingala ko, nakita kong gumigiwang ang isang lumang bakal na signboard. Tila natanggal ang tornilyo at malakas itong umuugoy dahil sa hangin. Naramdaman ko ang panganib. Kailangan kong umiwas agad, naisip ko. Ngunit hindi sumunod ang aking katawan. Dahil sa pagod, mabagal ang aking reaksyon, lalo pang tumagilid ang signboard at ako'y nakatayo lamang doon, tulala. Sa sandaling iyon, may humila ng malakas sa aking braso. Napahiga ako sa gilid at kasunod nito ay isang malakas na kalabog ang narinig ko sa aking likuran. Bumagsak ang signboard. Eksakto sa lugar kung saan ako nakatayo kanina. Kung hindi ako nakaiwas, siguradong malubha ang aking pinsala. Ayos ka lang ba? Tanong ng isang di kilalang lalaki sa wikang Ingles na may puntong Pilipino. Marunong akong magsalita ng Espanyol at Ingles, kaya sumagot ako sa Ingles. Salamat. Kung hindi dahil sa iyo, napahamak na sana ako. Magaling mag-Ingles ang lalaki. Mabuti naman. Siguradong nagulat ka. Noon ko lang napagmasdan ng maayos ang lalaki. Mukha siyang Pilipino o taga-timog silangang Asya. Katamtaman ang tangkad at nakasalamin. Mukha siyang turista dahil sa backpack na dala niya. Tila nasa 27 o 8 ang kanyang edad. Ako nga pala, si Paulo Santos. Galing ako sa Pilipinas. Inilahad niya ang kanyang kamay. Inabot ko rin ang aking kamay. Luisa, taga rito ako. Maraming salamat talaga. Sakto namang dumating ang bus sa hintuan. Kailangan kong sumakay sa bus na iyon. Bus ko na iyan, sabi ko. Sinubukan ding sumakay ni Paulo sa parehong bus. Pauwi na rin ako sa tinutuluyan ko. Pwede bang sumabay? Sabay kaming sumakay sa bus. Habang naghihintay sa hintuan, nagsimula kaming mag-usap. Unang beses mo ba sa Buenos Aires? Tanong ko. Tumango si Paulo. Oo, kararating ko lang ngayon. Plano kong maglakbay sa Timog Amerika sa loob ng 1 buwan at ang Buenos Aires ang unang lungsod. 1 buwan? Nagulat ako. Ang haba naman ng bakasyon mo. Ngumiti si Paulo. Binigyan ako ng kumpanya ng refreshment leave. Habang may pagkakataon, naisip kong libutin ang Timog Amerika na matagal ko nang gustong puntahan. Nainggit ako. Ang bait naman ng kumpanyang iyon na nagbibigay ng 1 buwang bakasyon, naisip ko. Dumating ang bus at sabay kaming sumakay. Maluwag ang bus. Magkatabi kaming umupo sa likuran. Habang nakatingin sa labas ng bintana, sinabi ni Paulo, "Gabi na pero marami pa ring tao, ano?" Sumagot ako,
Marami kasing nagtatrabaho pa sa ganitong oras. Tulad ko. Ano po bang trabaho ninyo, Miss Luisa? Tanong ni Paulo. Pulis ako. Pagkasabi ko niyon, nagulat ang mukha ni Paulo. Talaga po? Bakit po kayo mag-isang sumasakay ng bus sa ganitong oras? Nag-atubili ako sandali. Ngunit sa hindi malamang dahilan, gusto kong maging tapat kay Paulo. Hindi kasi sapat ang sahod ng pulis para mabuhay kaya nagtatrabaho rin ako sa isang hair salon. Katatapos lang ng trabaho ko doon at pauwi na ako. Naging seryoso ang mukha ni Paulo. Mahirap po pala iyan. Hindi siya nagpapakita ng awa, kundi tila taos-puso siyang sumusubok na umunawa. Ngumiti ako ng pilit. Sanay na ako. Mahigit 1 taon na akong ganito. Nagpatuloy kami sa pag-uusap. Nagtanong si Paulo tungkol sa mga magagandang lugar na pasyalan sa Buenos Aires at sinabi ko sa kanya ang lahat ng alam ko. Seryoso siyang nakinig at nag-notes pa sa kanyang cellphone. Sana, ikaw na lang ang tour guide ko, sabi niya habang tumatawa. Sa loob ng bus, natural kaming nagkuwentuhan tungkol sa aming mga buhay. Ikinuwento ni Paulo ang tungkol sa Pilipinas at ikinuwento ko naman ang realidad ng buhay sa Argentina. Unti-unti, gumaan ang aking pakiramdam. Para kaming matagal nang magkaibigan. Nang 3 hintuan na lang ang layo mula sa bababaan ko, naghanda na akong tumayo. Nagtanong si Paulo. Saan po ang bahay ninyo, Miss Luisa? Sumagot ako. 3 hintuan pa mula rito. Biglang sinabi ni Paulo, gusto ko sanang mag-alok ng kape bilang pasasalamat sa pagligtas mo sa buhay ko. Okay lang ba? Tiningnan ko ang aking relo. Malapit nang maghating gabi pero ayaw kong tumanggi. Pero wala na masyadong bukas na coffee shop sa ganitong oras. May alam ka bang lugar? Tanong ni Paulo. Nag-isip ako sandali. Kung bababa tayo 3 hintuan bago ang bababaan ko, may isang maliit na coffee shop doon na bukas hanggang gabi. Sige, doon tayo bumaba, sabi ni Paulo. Nagulat ako, pero nasaan ang tinutuluyan mo? Sabi mo sasakay ka sa bus na ito. Ngumiti si Paulo. Ang tinutuluyan ko ay 10 hintuan pa mula rito, pero ayos lang. Hindi ba't salungat na iyon sa direksyon mo? Hindi ba masyadong malayo? Nag-aalala kong tanong. Umiling si Paulo. Ayos lang. Gusto kong makipag-usap sa iyo, Miss Luisa. Pwede naman akong mag-taxi pa uwi. Ramdam ko ang kanyang sinseridad. Nahanda siyang bumaba 3 hintuan bago ang dapat niyang babaan para lang makasama ako sa isang coffee shop. Kinabahan ang dibdib ko. Sigurado ka ba? Tanong ko ulit. Oo, sigurado ako, sagot niya nang may katiyakan. Sabay kaming bumaba sa hintuan 3 istasyon bago ang sa akin. Malamig ang hangin ng gabi. Habang naglalakad papunta sa coffee shop, pasulyap-sulyap ako kay Paulo. Sino kaya ang taong ito? 1 oras pa lang kaming magkakilala pero bakit ganito na lang kagaan ang loob ko sa kanya? At bakit handa siyang lumayo sa kanyang destinasyon para lang makasama ako? Nakarating kami sa coffee shop. Halos walang tao at umupo kami sa isang sulok. Nag-order ako ng cappuccino at si Paulo naman ay umorder ng cafe latte. Kamusta ang Argentina para sa'yo? Una kong tanong. Nag-isip sandali si Paulo bago maingat na sumagot. Sa totoo lang, may kaunting takot, mababait ang mga tao rito. Pero narinig kong hindi gaanong ligtas kaya kapag naglalakad ako sa kalye, kinakabahan ako. Ngumiti ako ng mapait. Tama ka, pulis ako. Pero sa totoo lang, hindi maganda ang kalagayan ng seguridad sa aming bansa. Lalo na sa gabi, kailangan mong mag-ingat. Tumango si Paulo. Pero bakit po kayo naglalakad mag-isa, Miss Luisa? Hindi po ba delikado? Ipiniliwanag ko ng mas detalyado ang aking sitwasyon. Ang malaking utang dahil sa pagpapaospital ng aking ina. Ang sahod bilang pulis nakatumbas lang ng $800. Tahimik na nakinig si Paulo sa aking kwento. Hindi niya ako pinutol. Tumango lang siya habang nakikinig. Kamusta naman sa Pilipinas? Tanong ko. Nag-atubili sandali si Paulo bago sumagot. Hindi rin perpekto ang Pilipinas. Mahigpit ang kompetisyon at maraming stress, pero ang sistema ay tiyak na matatag. Ang sahod ay laging nababayaran sa tamang oras at karamihan sa gastusin sa ospital ay sakop ng insurance. Nanlaki ang mga mata ko sa narinig. Ang sahod na binabayaran sa tamang oras ay tila isang himala. Sa amin, minsan ay naaantala ang sahod ng 1 o 2 buwan dahil sa kakulangan ng pondo ng gobyerno.
Ang pagkakaroon ng insurance para sa gastusin sa ospital ay parang isang panaginip. Nag-usap kami hanggang 2:00 ng umaga. Sinabi ni Paolo na isa siyang office worker, isang ordinaryong empleyado. Habang naglalakbay sa Timog Amerika sa loob ng 1 buwan, gusto raw niyang pag-isipan muli ang kanyang buhay. May oras ka ba bukas? Tanong ni Paolo. Hindi ko kasi kabisado ang Buenos Aires. Gusto sana kitang kunin bilang guide. Siyempre, ako ang magbabayad. Nag-alinlangan ako. Sabado bukas at wala akong pasok sa istasyon, pero may trabaho ako sa hair salon. Ngunit sa hindi malamang dahilan, ayaw kong tumanggi. Komportable akong kausap si Paolo. Seryoso siyang nakikinig sa akin at hindi nagpapakita ng awa. Sinusubukan lang niyang umunawa. Sige, magkita tayo bukas ng 10:00 ng umaga, sagot ko. Pauwi, kakaiba ang aking pakiramdam. Parang may halong kaba at pananabik. Bakit ganito ang epekto sa akin ng isang taong ngayon ko lang nakilala? Umiling ako. 1 buwan lang siya rito at babalik na sa Pilipinas. Huwag kang umasa, sabi ko sa sarili. Kinabukasan, mas maaga akong nagising kaysa dati. Naligo ako at naghalungkat sa aking aparador. Wala akong matinong damit. Uniforme lang ng pulis o mga lumang t-shirt na ginagamit ko sa hair salon. Sa huli, kinuha ko ang pinakamaganda kong maong at isang puting t-shirt. Nagtitimpla ng kape ang aking ina sa kusina. Luisa, may pupuntahan ka ba ngayon? Tanong niya. Makikipagkita ka ba sa mga kaibigan mo? Nagsinungaling ako. Kung sasabihin kong makikipagkita ako sa isang lalaking Pilipino, siguradong mag-aalala siya. Ang tagpuan namin ay sa isang plaza sa sentro ng siyudad. 10 minuto akong mas maagang dumating. Nandoon na si Paolo. May dala siyang 2 tasa ng kape. Baka hindi ka pa nag-aalmusal, sabi niya habang nakangiting inaabot ang kape. Natouch ako. Ngayon lang ako nakakilala ng ganito ka-thoughtful na tao. Salamat. Magkano ito? Inilabas ko ang aking pitaka, ngunit iwinagayway ni Paolo ang kanyang kamay. Huwag na, bayad na lang ito sa pagiging guide ko. Nahiya ako pero tinanggap ko na rin. Una kaming pumunta sa isang sikat na lugar ng mga turista. Naglibot kami sa mga makukulay na gusali ng La Boca. Maraming kinuhang litrato si Paolo. Niyaya niya rin akong magpakuha ng litrato kasama siya. Sa mga litrato, matagal na panahon, bago ko ulit nakitang ganoon kasaya ang mukha ko. Isa ang La Boca sa pinakasikat na pasyalan sa Buenos Aires. Ang Caminito Street ay puno ng mga bahay na may matingkad na kulay. May mga taong nagsasayaw din ng tango. Namangha si Paolo at kumuha ng mga litrato. Napakagandang lugar, bulalas niya. Ngumiti ako at sumagot. Lahat ng turista ay ganyan ang sinasabi. Pero ang mga taong nakatira rito ay mahirap ang buhay. Maganda lang tingnan sa labas. Tinitigan ako ni Paolo. Lagi kang practical mag-isip, ano? Nagkibit balikat ako dahil iyon ang katotohanan. Ang mga pangarap ay para lang sa mga turista. Nang oras na ng tanghalian, naghanap si Paolo ng restaurant. Isang steakhouse na nagsiserve ng asado. Hindi ito isang mamahaling restaurant, ngunit isang malinis na lugar na madalas puntahan ng mga lokal. Sikat ang asado nila rito. Dapat mong subukan, rekomendasyon ko. Pagtingin sa menu, sinabi ni Paolo, umorder ka ng kahit anong gusto mo. Ako ang magbabayad. Tumanggi ako. Hindi, ako ang magbabayad. Nasa bansa ko tayo. Hindi na nagpumilit si Paolo. Sige, hati na lang tayo. Nakahinga ako ng maluwag. Napanatili ko ang aking dignidad. Umorder kami ng asado. Nang dumating ang inihaw na karne sa uling, napakabango nito. Isang subo pa lang, namangha na si Paolo. Napakasarap. Nang magbabayad na kami, eksaktong kalahati ang binayaran ni Paolo. Hindi siya nagtangkang magbayad ng mas malaki. Nagtaka ako. Karaniwan, ang mga lalaki ay nagpapakitang gilas sa harap ng babae at gustong bayaran ng lahat. Pero iba si Paolo. Bakit gusto mong hati tayo ng eksakto? Tanong ko. Seryosong sumagot si Paolo. Naisip ko kasing baka mailang ka. Mataas ang pride mo. Kung ako ang magbabayad ng lahat, baka isipin mong may utang na loob ka. Nagulat ako. Paano niya ako naintindihan ng ganito kalalim, gayong kakakilala pa lang namin? Tama siya. Mataas ang pride ko. Mahirap ako, pero ayaw kong magmukhang kaawa-awa. At naintindihan iyon ni Paolo.
Sa hapon, pumunta kami sa isang bookstore. Mahilig daw magbasa si Paulo at doon ay nakakita siya ng Spanish version ng isang akda ng isang Pilipinong manunulat. Wow, may mga libro pala mula sa Pilipinas dito, sabi niya, namamangha. Kinuha ko rin ang libro. Interesante ba ang literatura? Oo, sa mga nakaraang taon, kinikilala na sa buong mundo ang mga manunulat na Pilipino, may pagmamalaking, sabi ni Paulo. Nais kong bilhin ang libro. Ngunit nang makita ko ang presyo, sumuko ako. Masyadong mahal. Tila napansin ni Paulo. Gusto mo bang iregalo ko sa iyo? Umiling ako. Huwag na, ayos lang. Ngunit papunta sa counter, kinuha ni Paulo ang libro. Pinigilan ko siya, pero nabayaran na niya. Regalo ko sa iyo, basahin mo mamaya at isipin mo ang Pilipinas. Wala akong masabi. Salamat na lang ang nasabi ko. Pagsapit ng gabi, umupo kami sa isang cafe. Maingat na nagtanong si Paulo, gusto mo bang umalis ng Argentina, Luisa? Tapat akong sumagot. Oo, araw-araw kong iniisip iyon. Pero saan naman ako pupunta? Wala akong pera o visa. Tumango si Paulo. Kung magkakaroon ka ng pagkakataon, saan mo gustong pumunta? Nag-isip ako sandali. Sa isang ligtas na lugar. Isang lugar kung saan hindi ako matatakot maglakad mag-isa sa gabi. Isang lugar kung saan ang sahod ay binabayaran sa tamang oras at hindi kailangang mag-alala sa gastusin sa ospital. Ganyan ang Pilipinas, sabi ni Paulo. Hindi perpekto, pero kahit papaano, garantisado ang pangunahing kaligtasan. Pwedeng mag-isa ang isang babae na pumunta sa isang convenience store kahit alas 12 ng hating gabi. Hindi ako makapaniwala. Talaga? Tumango si Paulo. Sa ikalawang araw, magkasama ulit kami. Sa tuwing magbibigay ng tip si Paulo, lagi siyang humihingi ng resibo. Kapag sumasakay ng taxi, tinitingnan niya ang metro. Nagtanong ako, bakit ka ganyan ka? Metikuloso? Sumagot si Paulo. Normal lang iyan sa Pilipinas. Ang pagiging eksakto sa kalkulasyon ay isang paraan ng paggalang sa isa't isa. Tumagos sa akin ang mga salitang iyon. Dito sa amin, normal na ang pagiging pabaya. Kahit mali ang sukli, hinahayaan na lang at madalas ay hindi nagbibigay ng resibo. Pero si Paulo, lahat ay eksakto. Sa ikatlong araw, ipinakita ko kay Paulo ang paborito kong lugar. Isang maliit na parke sa tabi ng ilog. Walang gaanong tao at tahimik. Umupo kami sa isang bench at pinagmasdan ng ilog. Ano ang pangarap mo, Luisa? Tanong ni Paulo. Ngumiti ako ng mapait. Pangarap? Ano naman ang mangyayari kahit mayroon ako niyan? Hindi rin naman matutupad. Seryosong sinabi ni Paulo. Kahit na, dapat kang magkaroon ng pangarap. Iyon ang nagbibigay sa atin ng dahilan para mabuhay. Nag-isip ako sandali at maingat na sinabi, ang mamuhay ng normal, walang utang at masaya kasama ang pamilya. Iyon ang pangarap ko. Hinawakan ni Paulo ang aking kamay. Siguradong matutupad iyan. Gusto kong maniwala sa mga salitang iyon. Ngunit pagkatapos ng isang buwan, babalik na si Paulo sa Pilipinas. Maaaring hindi na kami magkita ulit. Nalungkot ako sa isiping iyon. Ngunit hindi ko ito sinabi. Gusto kong i-enjoy ang sandaling ito. Gabi na ng ikatlong araw. Naglakad kami sa syudad, walang gaanong nagsasalita. Tila pareho kaming may gustong sabihin, pero hindi masabi. Ihahatid na kita sa tinutuluyan mo, sabi ko. Sinabi ni Paulo na ayos lang, pero nagpumilit ako. Gusto ko siyang makasama ng mas matagal. Ang tinutuluyan niya ay nasa lumang bahagi ng syudad. Maraming turista sa umaga, pero tahimik sa gabi. Pumasok kami sa isang makipot na eskinita. Kumukurap-kurap ang ilaw sa poste. Tila sira. Bigla, may naramdaman kaming mga tao sa harapan. Lumitaw ang tatlong lalaki, mukhang nasa early 20s at lasing. Lumapit ang isa sa amin. Hoy, kung gusto niyong dumaan dito, magbayad muna kayo. Kinabahan ako. Natutunan ko ang ganitong sitwasyon sa training sa pulisya. Pero nakakatakot pa rin kapag aktwal na nangyayari. Itinulak ako ni Paulo sa kanyang likuran. Magkano po? Mahinahong tanong ni Paulo. 50,000 piso para sa inyong dalawa, sabi ng lalaki habang nangaasar. Isang napakalaking halaga. Para sa mga taong tulad namin, katumbas na iyon ng isang linggong gastusin. Kinuha ni Paulo ang kanyang wallet. 10,000 piso lang ang dala ko. Nagtawanan ang mga lalaki. Kung ganoon, ibigay mo ang bag at cellphone ng babaeng iyan.
Kumabog ng malakas ang dibdib ko. Nasa bag ko ang aking police badge. Ang cellphone ko ay napakahalaga rin sa akin. Humarap si Paulo. Hindi pwede. Hindi namin iyon ibibigay. May diin ang kanyang boses. Lumapit ang mga lalaki na may pagbabanta. Ano? Ang lakas ng loob mo. Pulis ang babaeng ito. Matigas na sabi ni Paulo. Ang ginagawa ninyo ngayon ay pagnanakaw. 10 minuto lang mula rito ang istasyon ng pulis. At kapag tumawag ako ngayon, tapos na kayo. Nagulat ako. Hindi ko maintindihan kung paano nanatiling kalmado si Paulo. Tila nag-aalangan din ang mga lalaki. Nagtinginan sila sa isa't isa. Pulis daw? May pagdududang tanong ng isa. Sinabi sa akin ni Paulo, Luisa, ipakita mo ang police badge mo. Nanginginig ang aking kamay habang binubuksan ang bag at inilalabas ang aking badge. Nang makita ng mga lalaki ang badge, umatras sila. Tes, pulis pala. Nagmura sila habang papalayo. Noon lang ako nang hina. Sinalo ako ni Paulo. Ayos ka lang? Nag-aalala niyang tanong. Tumango ako. Ngunit tumulo ang aking mga luha. Dahil sa takot, pero higit sa lahat dahil sa pagtatanggol sa akin ni Paulo, salamat. Kung hindi dahil sa iyo, napahamak na sana ako. Niyakap ako ni Paulo. Okay na, tapos na ang lahat. Umiyak ako sa kanyang dibdib ng sandali. Tila sumabog lahat ng stress at takot na naipon ko. Nang kumalma ako, naglakad na kami ulit. Sa mas maliwanag na daan na kami dumaan, pagdating sa harap ng kanyang tinutuluyan, naglakas loob ako. Ayaw ko nang magtago. Paulo, tawag ko sa kanya. Bakit po? Tumingin siya sa akin. Huminga ako ng malalim at sinabi, gusto kita, mahal na yata kita. Nanlaki ang mga mata ni Paulo. Nagpatuloy ako. Alam kong nakakatawa, 3 araw pa lang tayong magkakilala. Pero sigurado ako, ngayon lang ako nakakilala ng tulad mo. Naiintindihan mo ako, nirerespeto, at pinoprotektahan. Hinawakan ni Paulo ang aking kamay. Mahal din kita, Luisa, seryoso niyang sabi. Mula pa noong una tayong magkita, alam ko na, ikaw na iyon. Nagustuhan ko ang iyong katatagan at katapatan. Naghalikan kami ng gabing iyon. Isang mahabang halik sa gitna ng eskinita. Tila tumigil ang mundo. Naisip ko, karapat-dapat ba ako sa ganitong kaligayahan? Sinabi ni Paulo, ikakansela ko lahat ng natitira kong plano sa biyahe. Mananatili ako rito sa Buenos Aires sa loob ng 1 buwan para makasama ka. Nagulat ako. Pero hindi mo ba gustong makita ang ibang mga lugar? Mas mahalaga ka, Luisa? Matigas na sabi ni Paulo. Mas pipiliin kita kaysa sa paglalakbay. Umiyak na naman ako. Ngayon, mga luha ng kaligayahan. Pag-uwi ko ng gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang puso ko ay kumakabog. Hindi ko pinangarap na mangyayari ito sa buhay ko. Si Paulo ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Sa unang pagkakataon, nakita kong maliwanag ang hinaharap. Ang sumunod na 1 buwan ay ang pinakamasayang panahon sa aking buhay. Tinupad ni Paulo ang kanyang sinabi at kinansela ang lahat ng kanyang biyahe para manatili sa Buenos Aires. Halos araw-araw kaming magkasama. Sa mga araw na may pasok ako sa istasyon ng pulis, nagkikita kami pagkatapos ng trabaho. Sa mga araw naman na nagtatrabaho ako sa hair salon, naghihintay si Paulo sa isang coffee shop malapit sa tindahan. Minsan, nakikita ko si Paulo sa kabilang bintana, nagbabasa ng libro habang tinitingnan ako. Sa tuwing nangyayari iyon, sumisigla ang aking puso. Sinikap ni Paulo na intindihin ang aking buong araw-araw na buhay. Isang araw, pagkatapos ng isang mahirap na araw sa istasyon, kinomportable niya ako. Napakagaling mong tao, Luisa. Kahit sa ganito kahirap na sitwasyon, hindi ka sumusuko. Umiling ako. Hindi ako magaling. Wala lang akong ibang pagpipilian. Hinawakan ni Paulo ang aking kamay. Hindi. Ang mamuhay ng tapat sa gitna ng kahirapan ay isang napakahirap na bagay. Dapat mong ipagmalaki ang iyong sarili. Ang kanyang mga salita ay nagpagaling sa akin. Sa buong buhay ko, walang sinuman ang kumilala sa akin, ngunit minahal ako ni Paulo kung sino ako. Sa kabila ng aking kahirapan at mga pagsubok, pinili niya ako. Nang malapit nang matapos ang 1 buwan, seryosong sinabi ni Paulo, Luisa, may gusto akong sabihin sa iyo. Nakaupo kami sa coffee shop kung saan kami unang nagkita. Kinabahan ako. Akala ko ay makikipaghiwalay na siya.
Gusto mo bang sumama sa akin sa Pilipinas? Tanong ni Paulo. Natigilan ako. Ano? Hinigpitan ni Paulo ang hawak sa aking kamay. Magpakasal tayo. Sumama ka sa akin sa Pilipinas at magsimula ng bagong buhay. Hindi ako makapagsalita. Masyadong biglaan ang kanyang alok, pero pulis ako. May obligasyon ako bilang lingkod bayan at narito ang buhay ko. Tumango si Paulo. Alam ko, hindi ito madaling desisyon, kaya bibigyan kita ng panahon. Nandito ang mga magulang ko, ang mga kaibigan ko. Paano ko iiwan ang lahat? Sabi ko. Hindi ako pinilit ni Paulo. Pag-isipan mo ng mabuti. Kailangan kong bumalik sa Pilipinas pero maghihintay ako. Gaano man katagal. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Paulit-ulit na umiikot sa isip ko ang alok ni Paulo. Ang pagpunta sa Pilipinas ay nangangahulugan ng pag-iwan sa lahat. Ngunit ang pananatili rito ay nangangahulugan din ng habambuhay na paghihirap. Makalipas ang 1 linggo, bumalik si Paulo sa Pilipinas. Sa airport, umiyak ako habang nagpapaalam. Maghihintay ka, di ba? Tanong ko. Ngumiti si Paulo at sumagot, oo naman, hindi magbabago ang nararamdaman ko. Pagkaalis ni Paulo, naramdaman ko ang kalungkutan. Parang panaginip lang ang 1 buwan naming pagsasama, ngunit araw-araw siyang nagpapadala ng mensahe. Paggising ko sa umaga, may mensahe na mula sa kanya at sa gabi, nagvi-video call kami. Kamusta ang araw mo? Tanong ni Paulo at ikinukwento ko ang aking araw. Mahirap, pinagalitan ako ng hepe ko sa istasyon, kinomportable niya ako. Konting tiis na lang, malapit ka nang makapunta rito at mamuhay ng mas maginhawa. Makalipas ang 2 buwan, nagdesisyon ako. Walang magbabago kung mananatili ako rito. Kasama si Paulo, baka makapagsimula ako ng bagong buhay. Tinawagan ko si Paulo, Paulo, pupunta ako sa Pilipinas. Nang marinig iyon, sumigla ang boses ni Paulo. Talaga? Pupunta ka talaga? Ngumiti ako at sumagot, oo, kung tutuparin mo ang iyong pangako, ako na ang bahala sa lahat. Ang kailangan mo lang gawin ay asikasuhin ang iyong visa, sabi ni Paulo. Kinabahan ang dibdib ko. Sa wakas, magbabago na ang buhay ko. Ngunit ang pinakamahirap na bahagi ay ang pagsabi sa aking mga magulang. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, isang gabi, maingat kong sinabi sa kanila, Mama, Papa, may sasabihin po ako. Nakaupo sa sala, nanginginig ang aking boses nang sabihin ko, plano ko pong pumunta sa Pilipinas. Nakakilala po ako ng isang lalaking Pilipino at nagpasya kaming magpakasal, nagkaroon ng katahimikan. Unang nagsalita ang aking ama. Ano? Tinitigan ako ng aking ina na may maputlang mukha. Luisa, ano ang pinagsasabi mo? Ikinuwento ko ang lahat mula sa simula. Kung paano kami nagkakilala ni Paulo, kung ano ang nangyari sa loob ng 1 buwan. Hindi pwede, matigas na sabi ng aking ama. Sasama ka sa isang lalaking ilang buwan mo palang kilala sa kabilang panig ng mundo? Nababaliw ka na ba? Umiiyak ang aking ina. Anak, pakiusap, magising ka. Paano mo malalaman kung mabuting tao ang lalaking iyon? Inaasahan ko na ang kanilang reaksyon, ngunit masakit pa rin. Mabuting tao po si Paulo. Mahal na mahal niya ako at nirerespeto. Sumigaw ang aking ama. Pag-ibig? Anong pag-ibig ang malalaman mo sa loob ng ilang buwan? Niloloko ka lang niya. Papa, hindi po ako niloloko. Seryoso po si Patolo. Ipinagtanggol ko siya, ngunit hindi nakinig ang aking ama. Hindi pwede. Habang nabubuhay ako, hindi kita papayagan. Nang gabing iyon, nag-iisa akong umiyak sa aking kwarto. Tinawagan ko si Paulo at ipinaliwanag ang sitwasyon. Mariin pong tumututol ang mga magulang ko. Anong gagawin natin? Mahinahong sinabi ni Paulo. Babalik ako dyan. Kakausapin ko ng personal ang mga magulang mo para kumbinsihin sila. Talaga? Pero mahal ang pamasahe sa eroplano. Nag-aalala ako, ngunit tumawa si Paulo. Gagawin ko ang lahat para sa iyo, Luisa. Ipapakita ko sa kanila na seryoso ako. Makalipas ang 1 linggo, muling dumating si Paulo sa Buenos Aires. Sinalubong ko siya sa airport at napaiyak ako. Ang effort niya para sa akin. Hinaplos ni Paulo ang aking ulo. Natural lang ito. Ikaw ang aking kinabukasan, Luisa. Nang gabing iyon, pumunta si Paulo sa aming bahay. Magalang siyang bumati sa aking mga magulang. Magandang gabi po.
Ako po si Paolo Santos. Mahal ko po si Luisa. Malamig ang tugon ng aking ama. Ikaw pala ang lalaking gustong kunin ang anak namin. Yumuko si Paolo. Opo, pasensya na po. Pero taos puso ko pong mahal si Luisa at gusto ko siyang panagutan habang buhay. Pananagutan? Paano mo siya pananagutan? Tanong ng aking ama. Inilabas ni Paolo ang mga dokumentong inihanda niya. Isa po akong empleyado sa kumpanya. Narito po ang aking Certificate of Employment at Bank Statement. Inihanda ko po ito para masigurado ninyong magiging maayos ang buhay ni Luisa sa Pilipinas. Nagulat ang aking ina nang makita ang mga dokumento. Ito ba ang isang buwan mong sahod? Tumango si Paolo. Opo, karaniwan lang po itong sahod sa Pilipinas. Matututo rin pong magtagalog si Luisa at makakahanap ng trabaho. Hindi pa rin kumbinsido ang aking ama. Hindi ito tungkol sa pera. Paano kung mag-isa lang ang anak namin sa isang banyagang bansa at malungkot at mahirapan? Seryosong sumagot si Paolo. Hindi ko po hahayaang malungkot siya. Handa na rin pong tanggapin si Luisa ng aking pamilya. Hindi siya marunong magtagalog. Paano siya mabubuhay? Nag-aalalang sabi ng aking ina. Ipinaliwanag ni Paolo, ako po ang magtuturo sa kanya. At saka, marami rin pong nagsasalita ng Espanyol sa Pilipinas. Mayroon ding komunidad ng mga taga-Timog Amerika, kaya hindi po mahihirapan si Luisa na mag-adjust. Inabot hanggang gabi ang usapan. Sinagot ni Paolo nang tapat ang lahat ng tanong. Tila naramdaman nila ang kanyang sinseridad at unti-unting lumambot ang ekspresyon ng aking mga magulang. Bigyan mo kami ng 1 linggo. Sabi ng aking ama, kailangan din naming mag-isip. Sa loob ng 1 linggong iyon, araw-araw pumupunta si Paolo sa aming bahay. Tinutulungan niya ang aking ina sa paghuhugas ng pinggan at tinutulungan ang aking ama sa tindahan. Nakita ng aking ama ang kasipagan ni Paolo at unti-unti siyang nagbukas ng loob. Mukhang mabuting tao naman siya, narinig kong sinabi niya sa aking ina. Tumango rin ang aking ina. Masuwerte si Luisa na nakakilala siya ng ganyang lalaki. Makalipas ang 1 linggo, pumayag na ang aking mga magulang, ngunit may kondisyon. Pagkatapos ng 1 taon ng kasal, imbitahin ninyo kami sa Pilipinas. Gusto naming makita kung maayos ka ba talaga. Niyakap ko ng mahigpit ang aking mga magulang. Opo, pangako. Nangako rin si Paolo. Tiyak po na iimbitahin namin kayo. Ipapakita ko po sa inyo kung gaano kasaya si Luisa. Masaya ako ng gabing iyon. Sa wakas, magsisimula na ang bago kong buhay. Makalipas ang 2 buwan, nakuha ko ang aking visa at bumili ng tiket papuntang Pilipinas. Nag-resign ako sa istasyon ng pulis at nagpaalam sa may-ari ng hair salon. Maging masaya ka, Luisa, bati niya. Sa airport, habang nagpapaalam sa aking mga magulang, marami akong iniyak. Tatawag ako palagi. Huwag kayong mag-alala. Umiiyak din ang aking ina. Kumain ka ng mabuti at mag-ingat ka. Tahimik lang akong niyakap ng aking ama. Pagsakay ko sa eroplano, hindi na ako lumingon. Nagpasya akong tumingin na lang sa hinaharap. Hinawakan ni Paolo ang aking kamay. Isang bagong simula. Tumango ako. Oh, ang ating simula. Pagdating ko sa Pilipinas, kinabahan ako. Isang banyagang bansa, isang di pamilyar na airport. Ngunit hinigpitan ni Paolo ang hawak sa aking kamay. Huwag kang mag-alala. Inihanda ko na ang lahat. Sumalubong sa amin sa airport ang mga magulang ni Paolo. Pagkakita sa akin ng kanyang ina, masaya niya akong niyakap. Welcome, Ija. Mahaba ang biyahe mo, magpahinga ka. Mainit din ang pagtanggap ng kanyang ama. Napakaganda naman ng aming manugang. Ang bahay ni Paolo ay isang magandang apartment. Mas maganda kaysa sa tinitirhan ko dati. Ito ang ating bahay, may pagmamalaking sabi ni Paolo. Natouch ako. Mula ngayon, ito na ang aking tahanan, naisip ko. Makalipas ang 1 linggo, nagkaroon kami ng maliit na kasalan. Mga kaibigan at pamilya lang ni Paolo ang dumalo sa isang simpleng seremonya. Nagsuot ako ng isang simple ngunit eleganteng Filipiniana dress. Pagtingin ko sa salamin, para akong isang prinsesa. Pagkatapos ng kasal, nagsimula akong mag-adjust sa buhay sa Pilipinas. Araw-araw akong nag-aaral ng Tagalog at tinuturuan ako ni Paolo pagkatapos ng kanyang trabaho. Sa simula, napakahirap, hindi ako marunong magbasa at kahit ang pamimili sa supermarket ay isang hamon,
ngunit patuloy akong nakaranas ng mga kamangha-manghang bagay. Isang araw, naiwan ko ang aking wallet sa isang coffee shop. Nagmamadali akong bumalik para hanapin ito at nakita kong itinago ito ng staff. Akala po namin babalikan ninyo, ma'am, sabi ng staff habang nakangiting inaabot ang wallet. Kung sa Argentina ito nangyari, siguradong hindi na ito babalik. Nagulat ako ng araw na iyon. Napakatapat pala ng mga tao sa bansang ito, naisip ko. Isang gabi, alas 11, kailangan kong pumunta sa isang convenience store. Nasa trabaho si Paulo, kaya kailangan kong pumunta mag-isa. Natakot ako. Sa Argentina, hindi mo maiisip na gawin iyon. Ngunit paglabas ko, maliwanag ang kalye at normal na naglalakad ang mga tao. Pauwi mula sa convenience store, nakaramdam ako ng init sa aking dibdib. Ito pala ang pakiramdam ng kaligtasan. Ito ang buhay na pinapangarap ko. Isang lugar kung saan hindi ako matatakot maglakad mag-isa sa gabi. Ang buhay na ipinangako sa akin ni Paulo ay naging totoo. Pagkalipas ng isang taon sa Pilipinas, inimbita ko ang aking mga magulang. Si Paulo ang nag-ayos ng lahat ng gastusin, mula sa tiket sa eroplano hanggang sa tirahan. Gusto kong ipakita ng maayos ang Pilipinas sa mga magulang mo, sabi ni Paulo. Nang dumating ang aking mga magulang sa airport sa Pilipinas, napakasaya ko. Isang taon kaming hindi nagkita. Pagkakita sa akin ng aking ina, napaiyak siya. Luisa, tumaba ka yata, mukhang inaalagaan ka ng mabuti. Ang aking ama naman ay laging namamangha habang naglilibot sa Pilipinas. Napakaganda rito. Walang kahit isang basura sa daan. Ipinagmamalaki ko. Maipagmamalaki ko sa aking mga magulang ang bansang pinili ko. Sa unang gabi, kumain kami sa isang restaurant. Paglabas namin, napansin ng aking ina na naiwan niya ang kanyang bag. Naku po, nag-aalalang sabi ng aking ina. Tumatakbo akong bumalik sa restaurant. Nandoon pa rin ang bag sa aming upuan. Walang gumalaw, sinabi ng staff. Inakala po naming sa inyo iyan kaya hindi po namin ginalaw. Hindi makapaniwala ang aking ina. Luisa, bakit ganito ang mga tao rito? Ngumiti ako at sumagot, ganito po talaga sa Pilipinas. Nagulat din ako noong una. Sinabi ng aking ama kay Paulo, Paulo, iho, kahanga-hanga ang bansang ito, ibang-iba sa amin. Sa ikalawang araw, dinala ko ang aking mga magulang sa isang modernong business district. Kahit mahigit alas 11 na ng gabi, maliwanag pa rin ang mga kalye at puno ng tao. Nagulat ang aking ina nang makita ang mga dalagang naglalakad mag-isa. Luisa, mag-isa lang silang naglalakad, nag-aalalang, sabi niya. Ipinaliwanag ko, ligtas po rito kahit gabi. Gabi-gabi po akong naglalakad. Ni minsan, hindi po ako natakot. May luhang namuo sa mga mata ng aking ama. Luisa, tawag niya sa akin. Opo, Papa, sagot ko. At hinawakan niya ang aking kamay. Ang katotohanang nabubuhay ka sa lugar na ito nang walang takot ay sapat na para sa akin upang magpasalamat. Napakaganda ng iyong naging desisyon. Napahagulgol ako. Kinilala ng aking ama ang aking desisyon. Si Paulo naman sa tabi ko ay nagpupunas din ng luha. Umiiyak din ang aking ina habang niyayakap kami. Isang linggo nanatili ang aking mga magulang sa Pilipinas. Pumunta rin sila sa ospital at sumakay ng tren. Bakit ang mura ng bayad sa ospital dito? Nagulat na tanong ng aking ina. Nang ipaliwanag ko ang sistema ng health insurance sa Pilipinas, lalo siyang nagulat. Kung sa atin ito, 10 beses pa ang babayaran natin. Bumuntong hininga ang aking ama. Luisa, mukhang hindi ka na kailangang mag-alala kung magkakasakit ka rito. Tumango ako. Opo, kaya panatag ang loob ko. Sa araw ng pag-aalis ng aking mga magulang, sinabi ng aking ina sa airport, Anak, maging masaya ka. Ito na ang iyong tahanan, kaya huwag ka nang mag-alala. Nagpasalamat din ang aking ama kay Paolo. Iho, alagaan mong mabuti ang aming anak. Pagkabalik ng aking mga magulang sa Argentina, mas naging sigurado ako sa aking desisyon. Ang pagpunta sa Pilipinas, ang pinakamagandang desisyon sa aking buhay. Ngayon, tunay na akong masaya. Sa ikalawang taon ng aming kasal, isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Isa sa mga kasamahan ni Paulo sa trabaho ay nagtatrabaho sa isang istasyon ng radyo. Narinig niya ang aming kuwento at gusto niya itong i-feature sa kanilang programa.
Nakaka-inspire daw talaga ang kwento mo, Luisa. Pwede ka bang magsalita sa radyo? Tanong ni Paulo. Nahiya ako, ngunit naisip kong magiging magandang pagsasanay din ito sa aking Tagalog, kaya pumayag ako. Live ang broadcast sa radyo. Nagtanong ang host, bakit po kayo napadpad dito sa Pilipinas? Nanginginig ang boses ko habang sumasagot sa Tagalog. Nakilala ko po ang aking asawa at minahal ko siya. Ang Pilipinas po ay isang ligtas at mabuting bansa. Pagkatapos ng broadcast, naging mainit ang pagtanggap. Maraming nagsabi na na-touch sila sa aking kwento. At makalipas ang isang linggo, nakatanggap ako ng isang email. Mula ito sa isang kumpanya na nag-export ng Filipino content sa Timog Amerika. Narinig po namin ang inyong panayam sa radyo. Naghahanap po kami ng empleyado na magiging Spanish interpreter at translator. Interesado po ba kayong magpa-interview? Hindi ako makapaniwala. Isang job offer. Ipinakita ko ito kay Paolo at nagulat din siya. Luisa, napakagandang pagkakataon yan. Subukan mo. Nang pumunta ako para sa interview, nanginginig ako. Ngunit mababait ang mga interviewer. Gaano po kayo kahusay mag-Espanyol? May kumpiyansa akong sumagot. Iyon po ang aking mother tongue. Marunong din po akong mag-Ingles. Mahilig po ba kayo sa mga teleserye at pelikulang Pilipino? Tanong ng interviewer. Tapat akong sumagot. Mula nang makilala ko ang aking asawa, marami na po akong napanood. Nakakatuwa po talaga. Gustong-gusto rin po ng mga kaibigan ko sa Timog Amerika. Makalipas ang isang linggo, natanggap ko ang balitang natanggap ako. Halos lumundag ako sa tuwa. Binuhat ako ni Paulo. Congratulations, Luisa! Napakagaling! Sa unang araw ko sa trabaho, kinabahan ako. Ngunit mainit akong tinanggap ng aking mga kasamahan. Miss Luisa, narinig po namin kayo sa radyo. Nakaka-inspire po talaga. Marami pala ang nakakaalam ng aking kwento. Ang trabaho ko ay isalin sa Espanyol ang mga teleserye at variety shows ng Pilipinas. Gumagawa ko ng subtitles para mas madaling maintindihan ng mga manonood sa Timog Amerika. Mahirap sa simula, ngunit unti-unti akong humusay. Nang dumating ang araw ng sahod, napaiyak ako habang tinitingnan ang aking passbook. Mas malaki pa ito sa kinita ko sa loob ng 3 taon sa Argentina. Hindi ako makapaniwala na ang isang buwang sahod ay mas malaki pa sa kita ko sa loob ng 3 taon. Agad akong nagpadala ng pera sa aking mga magulang. Mama, Papa, gamitin ninyo po itong pera para lumipat sa mas magandang bahay. Umiiyak ang aking ina sa telepono. Luisa, sa iyo ba lahat ng perang ito? May pagmamalaki akong sumagot. Opo, ako po ang kumita niyan. Makalipas ang 6 na buwan, lalo pang tumaas ang aking sahod. Kinilala ng kumpanya ang aking kakayahan. Nauunawaan ko ng mabuti ang merkado sa Timog Amerika at tumpak ang aking mga salin. Pinuri ako ng aking boss. Dahil sa iyo, Miss Luisa, tumaas ang ratings natin sa Timog Amerika. Makalipas ang 1 taon, naibili ko ng bagong bahay ang aking mga magulang sa Argentina. Nabayaran ko na rin ang lahat ng kanilang utang. Ako na rin ang sumagot sa mga gastusin sa pagpapagamot ng aking ina. Sinabi ng aking ama sa telepono, Luisa, iniligtas mo ang aming pamilya. Umiyak ako. Napakasaya ko na ang dating pabigat sa kanila ay nakakatulong na ngayon. Niyakap ako ni Paulo. Napakagaling mo talaga. Ang bagong bahay ng aking mga magulang ay nasa isang magandang lugar sa Argentina. Ipinagmamalaki nila sa kanilang mga kapitbahay. Naging matagumpay ang aming anak sa Pilipinas. May manugang kaming Pilipino. Naging sikat sila sa kanilang lugar. Tinawag silang ang mag-asawang may manugang na Pilipino. Nainggit ang mga kaibigan ng aking ina. Wow, ang swerte naman ng anak mo. Sana ang anak ko rin makakilala ng Pilipino. May isang kaibigan pa nga na sinabi sa kanyang anak, bakit hindi ka makipagnobyo ng Pilipino? Tingnan mo si Luisa. Nagbago ng husto ang buhay. Tumatawa ang aking ina sa telepono habang nagkukuwento. Luisa, dahil sa iyo, tinitingala ako ng mga kapitbahay. Ipinagmamalaki ko. Napatunayan kong tama ang aking naging desisyon. Minsan, tumatawag ang aking mga kaibigan mula sa Argentina, Luisa, mukhang gustong-gusto mo talaga ang Pilipinas. Gusto ko ring pumunta diyan. Tapat akong sumasagot,
Oo, gusto ko rito. Pero hindi madali. Kailangan mong mag-aral ng wika at iba ang kultura. Pero kung magsisikap ka, maraming oportunidad sa bansang ito. Patuloy akong na-promote sa kumpanya. Makalipas ang 2 taon, naging team leader ako ng South America Division. Nagkaroon ako ng mga staff sa ilalim ko. May mga Pilipino at mayroon ding mga taga-ibang bansa. Isang araw, habang nag-interview ng mga bagong empleyado, may isang babaeng taga-Argentina na dumating. Hinahangaan po kita, ma'am. Gusto ko pong maging tulad ninyo, sabi niya. Natouch ako. Naging role model pala ako ng isang tao. Sa 3 taon, muli kong inimbita ang aking mga magulang sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, 1 buwan sila na natili. Binisita ng aking ama ang aking opisina at naluluha siya. Hindi ako makapaniwala na sa ganito kalaking kumpanya nagtatrabaho si Luisa. Nagulat ang aking ina nang makita ang aming bahay. Lumipat na kami sa mas malaking apartment. Luisa, sa inyo ba lahat ito? Ngumiti ako at sumagot. Opo, dito po kami nakatira ni Paulo. Mahal na mahal ng aking mga magulang si Paulo. Iho, maraming salamat, binago mo ang buhay ng aming anak. Mapagkumbabang sumagot si Paulo. Hindi po, si Luisa po ang gumawa niyan sa sarili niyang pagsisikap. Ngayon, ako ay 30 taong gulang na. 7 taon na ako sa Pilipinas, pagbabalik tanaw, parang isang panaginip. Ang dating tumatanggap ng $800 habang nagtatrabaho sa isang hair salon ay isa ng team leader sa isang malaking kumpanya. Nagkaroon na rin kami ng anak, isang magandang babae. Ang pangalan niya ay Sofia. Natututo si Sofia ng Tagalog at Espanyol. Kapag kinakausap ko siya sa Espanyol, sumasagot naman si Paulo sa Tagalog. Minsan, sinasabi ko kay Sofia, noong bata pa si Mama, napakahirap ng buhay. Pero hindi ako sumuko. Kaya masaya ako ngayon. Nagtatanong si Sofia, Mama, gusto mo po ba ang Pilipinas? Ngumingiti ako at sumasagot, oo. Ang Pilipinas ang nagbigay ng pag-asa kay Mama. Gabi-gabi pa rin akong naglalakad. Gusto kong maglakad mag-isa sa paligid ng aming kondominium. Ang pakiramdam ng kaligtasan na naramdaman ko noong unang dating ko sa Pilipinas 7 taon na ang nakalipas ay hindi pa rin nagbabago. Hindi ko kinakalimutan kung gaano kahalaga ang makapaglakad ng walang takot. Ang aking mga magulang ay komportable nang namumuhay ngayon. Malusog ang aking ina at isinara na ng aking ama ang tindahan. Nabubuhay sila ng maayos sa perang ipinapadala ko. Buwan-buwan kaming nagvi-video call. Luisa, ikaw ang aming karangalan. Sa tuwing sinasabi iyon ng aking ama, sumisikip ang aking dibdib. Si Paolo ay hindi pa rin nagbabago. Mahal na mahal pa rin niya ako. Ang makilala ka ang pinakamagandang swerte sa buhay ko, sabi niya. Sumasagot din ako rin. Iniligtas mo ang buhay ko. Minsan, bumibisita kami sa Argentina. Gusto kong ipakita kay Sofia ang bayan ng kanyang ina. Habang naglalakad sa mga kalye ng Buenos Aires, bumabalik ang mga alaala. Kapag nakatayo sa harap ng hintuan ng bus kung saan kami unang nagkita ni Paulo, napapaisip ako. Dito nagsimula ang ating tadhana, sabi ko. Ngumingiti si Paulo. Paano kaya kung hindi bumagsak ang signboard na iyon? Hinihigpitan ko ang hawak sa kanyang kamay. Magkikita pa rin tayo. Dahil iyon ang tadhana. Ang kwento ko ay parang isang himala, ngunit ito ay totoo. Ang kwento ng isang pulis mula sa Argentina na may maliit na sahod na nakahanap ng bagong buhay sa Pilipinas. Hindi lamang ito kwento ko. Ito ay pagkakataong ibinigay sa akin ng bansang Pilipinas at resulta ng pagtitiwala sa akin ni Paolo. Ngayon, habang nagtatrabaho sa Pilipinas, naiisip ko, mabuti na lang at hindi ako sumuko sa aking mga pangarap. Mabuti na lang at naglakas loob akong maglakbay sa isang bagong lugar at higit sa lahat, mabuti na lang at naniwala ako at sumunod sa pag-ibig. Sa mga nakikinig sa aking kwento, gusto kong sabihin, hindi natin mahuhulaan ang buhay. Ngunit kapag dumating ang isang pagkakataon at nagkaroon ka ng lakas ng loob, maaaring magbago ang iyong buhay. Tulad ko, ngayon tunay na akong masaya at poprotektahan ko ang kaligayahang ito magpakailanman.